Hello mga lets, yan. Today tuturo ko sa inyo paano mag-powder coat ng medyo malalaking ipa-powder coat na gamit natin. Kasi last time natanggap natin mga katanong, pwedeng mag-powder coat ng mugs, mga ganyan. So ito, mas malit ng konti sa mugs. Ito yung nga yung top box bracket. Pinturado na siya, tinanggal natin yung pintura. Ginamitan natin ng grinder para malinis, tapos sa flap disc. Tapos ito nga yung ating powder coating gun. DIY lang, kung makita nyo plastic lang, PVC pipe. Ayan lang, ganyan lang design niya. Yung PVC pipe putol sa loob ng takip, maiksi lang. Tapos yung isa naman, ayan, mahaba. Yan naman yung nangabot dun mismo sa powder para pag hinanginan mo, parang bubula yung powder or mahanginan yung powder, akin dun sa buta. So ganyan lang ang kanyang paggawa. Tapos kailangan nyo rin ng compressor. Yung compressor pwedeng maliit lang kasi mga 5 PSI lang naman ang kailangan natin pressure, hindi na kailangan malaki. Kung talagang DIY lang, pwede naman yung pambomba ng gulong na mano-mano, pwede na yun. Tapos kung meron kayong sandblasting, pwede nang gamitin din yan. Pero pag wala, at walang-wala, pwedeng lihan lang, tanggalin nyo lang pintura. Kung yan ay pinturado, kagaya ng top box bracket, tanggalin nyo pintura, lihahin nyo lang. Siyempre, maganda preparasyon, maganda ang magiging kalalabasan. So yan, ang gagawin natin, preheat natin yung oven. This time gagamit tayo ng oven na pangbahay. Kasi kailangan may oven pa para mapantay yung distribution ng heat doon sa ipa-powder coat natin. So yan, inapuin natin yung oven. Yan, una natin yung oven, lagyan na natin yung top box bracket na nalinis na. Make sure walang oil, walang paint kasi yun ang kukulo pag na-powder coat tapos na oven. Magkakaroon siya ng reaction. So kailangan malinis, ayan ang oras. Yan, sa palagay natin medyo mainit na siya or mainit na, pwede na natin kunin para try natin bugaan ng powder coat ng powder gamit ang ating DIY powder coating gun. So kaya natin iniinit kasi nga gumagamit lang tayo ng DIY na gun. So yung legit talaga na pang powder coat is make electric para kumakapit na yung powder. Kasi yung powder is positive charge, tapos yung pinapowder coat natin is negative charge pag gumamit tayo ng legit na powder coating gun. So ayan, bubuga na natin. So mga leds, ang pressure lang yan is 5 PSI. Ayan, medyo kumakapit na siya, pero sa palagay namin hindi pa ganun kainit. Maganda kung meron kayong talagang yung thermal gun para makikita nyo kung ano yung init ng pinaka-metal. So ayan, sineshake-shake natin para maganda yung labas ng powder nya. Pagka hindi nyo nakuha yung tamang init, hindi siya kakapitan talaga. So kagaya nito, ulitin natin. Ayan, preheat ulit natin sa oven yung top box bracket. This time tinanggal natin yung pinaka-plate na sa oven para direct na. Ayan, mas mainit siya kumpara before. So ayan, tingnan natin. Yan, ulitin natin yung proseso. This time mas mainit na yung ating top box bracket. So yan, kung makikita nyo, kumakapit na yung pinaka powder nya. So ganun lang ang proseso. Tapos kagandahan yan, pwede nyo ulitin yung process na yan pag may nalaktawan kayo, hindi na lang nilagyan ng powder coat, hindi nalagyan ng powder, pwede nyo initin sa oven, tapos sprayan nyo ulit. Disclaimer lang, DIY lang to. Mas maganda talaga yung legit na mga machine ang gagamitin nyo. Gagamitan nyo ng pang oven na malaki, pang powder coat, gamitan yung powder gun na yung legit talaga, yung mga branded. So yan, medyo malamig pa. Ayan, eto na, nainit natin ulit sa oven. Tingnan nyo ngayon, no? Pag sakto talaga yung init nya, kumakapit talaga yung powder nya na pantay na pantay. Yan, no? Ganda nung kapit nya, kapit na kapit. So okay naman, pag powder coat ginamit nyo, mas matibay talaga to kaysa paint. Tapos kagandahan na to, madali pang i-retouch. Kunyari, ginawa nyo ngayon na may nalaktawan kayo o hindi pantay, may manipis na part, i-oven nyo lang, painitin nyo at bugaan nyo uli ng powder. So ganyan lang, oh. Napakadali lang. Ang ganda pa ng mga finish nito, makapal, tapos sandy finish siya, parang buhangin kasi ano siya, hindi siya yung smooth Sahara black kasi yan, parang sandy black. Yan, kung makita nyo, pati side kinakapitan na. So kung mas maliit yung pa-powder coat nyo, mas madali.
O kaya initan nyo ng gusto para pag binubugahan nyo ganyan, kapit na kapit. Para isang bugahan lang, mako-cover nyo na lahat. So ganyan na, basta pagtyagaan nyo lang, i-powder coat yung buong metal. Yan o. Diba ang ganda na? Yan, dito naman tayo sa kabilang side para mapantay lahat ng kulay na pagkaka-powder. Yung powder coat available sa Shopee ko na Nelson M. Celis 590, 1 kilo. Black lang po available. Hindi kami talaga seller niyan, kaya lang black ang available kasi gamit namin sa mga bracket. Tapos yung DIY video, makikita nyo sa YouTube channel ko, Nelson LED, paggawa ng gun. Yung buong video na paggawa ng gun, kung paano gawin, napakadali lang. Yung mga pwede nyo DIY talaga sa bahay nyo lang, kung ano yung mga kalat nyo dyan, pwede nyo gamitin. Maliit na tubo, maliit na garapon, kaprasong hose, compressor, or bomba. So yan, natapos na natin, i-oven na natin. Ito na yung curing. Ang curing yan is 200 degrees, 15 to 20 minutes. So ganun lang kabilis. So yan. At yan, after 20 minutes, hanguin na natin. Tingnan natin kung ano na itsura niya. Ayan. Titingnan natin kung maganda kinalabasan ng powder coat. Ayan, hinuhugit na natin sa oven, bagong luto, oh. Ayan, mga LEDs. Medyo mainit, di namin mahawakan. So, papakita natin kung gaano kaganda yung pagkaka-powder coat na yan. Ayan, matibay na yan, di na siya basta kakalawangin, oh. Ayan, oh, mga LEDs. Ang ganda, oh. Makakatipid ka pa kasi di-DIY mo. Yung 1 kilo mo, ang dami mo nang paggagamitan nun. Magka-powder coat ka sa labas, magkano nga singil nila yan? Baka 800 up to 1,000. Ayan o. Tingnan yung mga LEDs. Close up natin. Close up lumayo. Ayan, close up. Ayan o. Ayan sinasabi ko, sandy black. Para siya may buhangin. Ganyan talaga ang texture niyan, magaspang. Pero iba-iba yung mabibili yung powder coat. May magaspang, may pino, may glossy, may matte, at may pang outdoor, may pang indoor. So marami pong klase yan. So yun lang. Thank you.